upang higit na mapangalagaan ng pamahalaan ang kapakanan ng mga manggagawang Pilipino na pansamantalang magtatrabaho sa Canada, nakipag-ugnayan ang kagawaran ng paggawa at pag-empleyo o DOLE sa iba't ibang lalawigan ng Canada. Sa ilalim ng mga kasunduan, kinilala ng mga lalawigan ang mga karapatan ng OFWs bilang manggagawa at pansamantalang residente ng Canada, katulad ng sapat na pasahod at tamang oras ng trabaho. Ang Canada ay isa sa mga pinakamaunlad na bansa sa daigdig. Matatag ang ekonomiya nito at sagana sa likas yaman. Napakalawak ng Canada. Ito ay nahahati sa 5 rehiyon ng Atlantic Region, Central Canada, Prairie Province, West Coast at North Canada. Isa ito sa pinakamalaking bansa sa buong mundo, gayon din ang ekonomiya nito. Nakararanas ang Canada ng kakulangan sa mga skilled at professional workers na isang malaking oportunidad para sa mga Pilipino. Ang Canada ay tahanan ng mga immigrants mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Humigit kumulang na 33 milyon ang populasyon ng Canada. Ang buhay ng mga dayuhan ay hindi madali sa simula. Kinakailangan ng ibayong pagsisikap, sipag, tiyaga at determinasyon upang makamit ang iyong mga pangarap sa buhay. English ang pangunahing wika sa Canada. Marami rin na nagsasalita ng Pranses doon. Pagaman may mga English language classes pagdating sa Canada, mas makatutulong kung maghahasa na sa English bago kayo umalis. Makatutulong din na alamin ang iba't ibang antas ng pamahalaan sa Canada upang maunawaan ang responsibilidad at papel na ginagampanan nito. Bigyang pansin din ng mga batas, lalo na ang may kinalaman sa mga dayuhan. Dahil na din sa dami ng dayuhan sa Canada, ang Canadian cuisine ay naiimpluwensyahan na ng pagkain mula sa iba't ibang lahi gaya ng American, British, Chinese, European at Asian cuisine. Tiyak na madami kayong pagpipilian at kung mamiss nyo ang lasa ng Filipino food, maraming restaurant sa Canada na nagsaserve ng Filipino dishes. Ngunit mas maganda na magluto na lamang sa bahay upang makatipid. May 4 na klase ng klima sa Canada. Ito ang spring, summer, winter at fall. Pero may pagkakaiba-iba ang klima sa bawat lugar sa Canada. Tuwing panahon ng tag-araw, umaabot ng mahigit pa sa 30 degrees Celsius, samantala below 0 degrees naman kung nagyayelo. Kung kaya't dapat may angkop na damit kayo sa tuwing magbabago ang klima sa bansa. Higit na mas malamig ang klima sa Northwest Territories, British Columbia, Yukon, Alberta, Ontario, Nunavut at Saskatchewan. Ilang payo sa pananamit sa panahon ng winter. Magsuot ng makakapal at mahabang damit. Makakatulong din ang warm winter coat, bota na may gomang swelas, guantes, medyas, sombrero at bandana upang maibsan ang lamig ng panahon. Higit na makatutulong kung may layering ang pananamit. Alamin ang pera at sistema ng pagbabangko sa Canada. Makatutulong kung magpapalit na sa Pilipinas ng sapat na Canadian dollars para sa maliliit na pangailangan pagdating. Kung magpapadala ng pera sa Pilipinas, alamin ang mga remittance center na may maayos na serbisyo at pinakamababang bayad sa inyong padala. Karamihan ng mga lungsod sa Canada ay may pampublikong sasakyan katulad ng bus na kinakailangan ng eksaktong pambayad. Alamin din ang oras ng pagdaan. Kung may sapat naman kayong pera, maaari din kayong tumawag ng mga taxi company, ngunit may kamahalan nga lamang. Sa Montreal, Toronto at Vancouver ay may subway at SkyTrain. Kung sasakay ng madalas, mas makakatipid na bumili o magbayad ng buwanan o lingguhang tiket. Samantala, kung gagamit ng pribadong sasakyan, mas mabuti na alamin ang traffic rules and regulations. Para naman sa inyong pangkalusugan, mahalaga na siguraduhin ang inyong healthcare insurance plan upang hindi na magbayad sa ilang serbisyong pangkalusugan sakaling ito ay kakailanganin. Mag-apply din ng Social Insurance Number o SIN. Kailangan ito sa pagtatrabaho at sa mga opisyal na transaksyon sa bangko at gobyerno. Makakatulong din na alamin ang contact number ng Labor Assistance Center ng Canada, Philippine Embassy Consulate, Philippine Overseas Labor Office at OWA na nakakasakop sa lugar na iyong pinagtatrabahuhan.
Sa iyong pag-alis, siguraduhin kumpleto ang mga papeles na kakailanganin sa Canada. Katulad ng kontrata, pasaporte, ticket, IDs, work permit o visa, at iba pang personal na dokumento. Mahalagang magtabi ng ilang photocopies ng bawat importanteng dokumento para sa oras ng pangangailangan. Ilan sa mga kaugalian na dapat ninyong isaalang-alang at mga bagay na pinahalagahan sa Canada. Ang pagpila ay isang kaugalian sa bansang ito. First come, first serve. Sa mga naninigarilyo, tandaan na hindi kaaya-aya sa mga Canadians ang paninigarilyo, lalo na sa kanilang mga tahanan at pribadong lugar. Mahalin ang kalikasan at itaguyod ang kalinisan ng kapaligiran. Pahalagahan ang oras, ugaliin na mas maaga o tama sa oras na itinakda sa inyong trabaho o sa kahit na anong transaksyon upang maiwasan ang aberya. Tuwing nakikipag-usap, humarap ng maayos at tumingin sa mata ng kinakausap. Sundin ang inyong company dress code. Baka iwasan din ang paglalagay ng makapal na makeup o matapang na pabango. Sa sandaling naisaayos na ang inyong sarili sa Canada, tandaan na mahalaga ang personal na disiplina, pagsunod sa batas, pagtupad sa mga alituntunin, at ang pagiging mapagmasid para matupad ang inyong mga pangarap sa buhay. Laging alalahanin na ang bansang inyong pinanggagalingan, ang bansang Pilipinas, at ang inyong mahal sa buhay ay naghihintay sa inyong muling pagbalik. Maligayang paglalakbay.